Naka-stop Brother time po, no, Erwin, Mr. Moderator? para naka-stop naman eh. Okay po. Pakiulit yung tanong para makuha ni Father Darwin kung alin doon yung categorical question. Pakiulit bro at Apo, salamat sasagutin ni po, Father Mr. Darwin ang Moderator, sa categorical argument po. first and then paliwanag. Sige, pakiulit Okay, bro. categorical po, meron po bang mababasa doon letra por letra na yung mga nagsasabi ng Lord, Lord ay may pananampalataya? Meron po bang letra por letra doon o wala? Ano po doon sa dalawa? Litra por litra yon, tumatawag nga ng Lord. Yes, meron. Yung Lord, Lord. Kapag wala ka pa matatatawag ka pa ng Lord. Di ba? Kagawa pa sila ng milagro. Nagpalaya sa... Kung hindi sila nanampalataya ni Kristo, hindi sila tumatawag. Yung tanong mo ay hindi naaayon sa ano eh. Dahil sa Matthew 7, malinaw naman, kahit hindi mo pipikit ka man, may pananampalataya sila. Dahil nakagawa sila ng maraming milagro sa pangalan mo. Hindi sa pangalan nila. Next question. So meron. Meron. Again, ulitin ko Implantly. po ang tanong, Father, ha? Meron po bang nakasulat letra por letra na may pananampalataya sila? Meron po bang gano'n na letra Yes, por meron. letra? Yes or no? Sagot, meron. Kaya nga tumatawag ng Lord. Meron eh. Kung hindi yan tumatawag ng Lord, wala silang pananampalataya. At inamin mo kanina na hindi mababasa na wala silang pananampalataya. Therefore, meron silang pananampalataya. Kaya tumatawag sila ng Lord, Lord. At yan ang patutuo na itong faith alone mo ay hindi talaga totoo. Dahil may pananampalataya sila eh. Lord, Lord. Paano sila ma-disprove mo na walang pananampalataya? Tumawag nga ng Lord, Lord. Sino maniwala sa iyo niyan? Sa Matthew 7:21, may pananampalataya siya. Tatawag ba sila ng Lord, Lord without faith? Hindi siguro. Hindi naman sila nagpalayas ng demonyo sa pangalan nila eh. Sa pangalan mo. Nag-proclaim kami sa pangalan mo. Paano mo masasabi na wala silang pananampalataya? Kung sasabihin mo na wala silang pananampalataya, Next opposite question. po yan sa Next question. Dito naman po implied. ako sa James 2:24, Father, no? Kasi sabi niyo po ito ay justification, no, in the sight of God. Okay? Yun po ang inyong dinadrive dito. Ayaw niyo pumayag na ito po ay justification in the sight of men, kundi sa inyo, justification in the sight of God. Ang tanong ko po ito, no? Kapag ka po ba nawawala, no, nagkakasala ang Roman Catholic, yung po bang justification niya ay nawawala din? Yes or no? Yes, nawawala. Yung nag-defile na siya sa kasalanan. Kaya nga, may repentance eh. Sabi ni Kristo, believe and repent. Hindi lang puro believe. May repentance eh. Ang tunay na repentance, dapat mag-avoid ka na sa occasion of sin. Kaya nga may repentance eh. Hindi lang puro believe. Sabi ni Kristo, believe and repent all your sins. Kaya nga itong James chapter 2:24 mo, ito ang sagot. Na hindi talaga faith alone. You see that a man is justified by works, not by faith alone. Ito po ay, salamat ako na kinukote mo ito. Contrary po ito sa inyong stand po. Ito po ay gawa ng Espiritu Santo. It is the work of the Holy Spirit ang dialogue natin. Buti na sinasabi mo ito. At yung talata mo ay hindi Next sumasang-ayon question, bro. sa Next faith Okay. alone. Ang tanong ko naman po, ang follow-up question ko, nasaan po, meron po bang verse sa Bible, word for word, letra por letra, na sinabing justification can be lost? Meron po bang word for word at letra por letra na ganung talata? Meron o wala? Meron po na basahin natin. No. Ito po, yun nabasa ko na eh. If anyone does not abide in me, does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. So dito mga kapatid, malinaw na malinaw. Kapag hindi ka mag-abide sa Panginoon, you will be cut off from Him. And cut off from Him is a cut off from grace.
Sunod na tanong. So, aaminin niyo po na yan po ay interpretation, hindi po letra por letra na justification can be lost. Yan po ay interpretation at hindi po letra por letra na justification can be lost. Yes or no? May talata tayo. Objection. Roman chapter. Yes. Yes po, biblical po yung sagot ko. No. Roman Mr. chapter Moderator, 11 Teka lang. May objection bro. Pause the time. Opo, Anong objection mo bro? yung nga po, yes or no, interpretation po ba yan? Yes or no? Yun po ang, Okay. ang tanong. May counter ka ba, Father Darwin? O sasagutin mo na diretso? Sasagutin natin. No? Sige. Categorical muna, yes or no, then paliwanag ka, Father. May 1 minute ka. Kung makat ka, no, mapatuloy pa ba yung grasya? Hindi na. You are cut off eh. No? At anong sabi ni Kristo? If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers. And the branches are gathered, thrown into the fire and burned. And then pangalawang talata. Cut off nga eh. Hindi nawala. Kung makat na yung branch mo, mabubuhay ka pa ba? Hindi na. So na-lost na. Yan po. Impliedly, kapatid. And then sabi ni San Pablo, Romans chapter 11 verse 22, provide you continue in His kindness. Continue po. Otherwise, you too will be cut off. Yan po, implied na implied yan. No, ang pagbabasa natin sa Biblia, implied. Paano ka magpatuloy kung naputol ka na? Next Paano question. ka magpatuloy na Okay, justification? question po. Pinutol ka na. Next Di question. ba? Dito po sa James 2:19, okay, yung sabi niyo po, demons believe, no? At maliligtas din sila. Ang sabi po kasi ng talata, you believe that God is one. Okay, you do well. Even the demons believe. Alright. Yung po bang pagkaligtas ng isang tao, ang dapat nilang sampalatayanan o paniwalaan ay God is one o Christ died for their sins. Ano po dun sa dalawa? Ang doktrina nyo, faith alone. Objection. Okay. Objection Pareho bro. sa dalawa, faith alone. Kung naniwala ka sa Diyos, Teka lang, Father. May objection. Pakinggan muna natin yung Ang objection. objection ko po, Father, Mr. Moderator, alin po sa dalawa ang dapat paniwalaan para maligtas ang tao? God is one or Christ died for your sins? Okay. Ano po doon sa May dalawa ang counter ka dapat ba, paniwalaan o- para maligtas ang tao? Yun po. unang-una, yung explanation niya ay hindi na po yan kasali sa faith alone. Ang wala namang sinasabi dito faith alone, faith in God or faith in the death of Jesus Christ. Rule out, Mr. Moderator. Okay. Wala yan sa Okay, yung gets definition ko na, mo, gets wala ko na. yan. Wala yan sa topic natin. Teka lang. So as long as you have faith in Okay. God, wala yan. Yung definition Okay. mo wala sa topic eh. Dapat i-specify mo yung topic mo. Okay, pause the time naman no, bilang moderator sa pag-aayos ng debating ito. Ganun talaga bro, pagka talaga wala sa topic bro, pinapatupad natin ang rules natin dito bro. Focus tayo sa topic kasi ang topic na binigay nyo na sabi nyo ako yung mag-moderator ay yung once saved is always saved. So, next question bro. Ayun po ang rule out nyo. Hindi nyo Apo. sila pinapili ng categorical. Okay. Hindi kasi yung objection mo sa kanya, yung tanong mo rin. Hindi ka Sige, nag-objection dun sa categorical, bro. Kung Okay, sige po, sige po. okay. Okay. Kasi nag-objection ka dun sa tanong mo eh. Okay. Sige po, next question na lang po ako kung yan ang rule out niya, Mr. Moderator. Kasi Bilang may paggalang counter sa inyo. siya na out of topic ka. Okay po, Alright, sige so po. next po. Sige po, tatanggapin ko na yung counter niya. Okay. Okay. Next question ko po, Father. Ginamit niyo po yung Matthew 25 para sabihin nyo, para patunayan nyo na ang salvation is cooperation between God and man. Tanong, meron po bang letra por letra na sinabi doon sa Matthew 25 verses 31 to 46 na salvation is cooperation between God and man? Letra por letra. Meron po ba nakasulat na letra por letra? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Okay. Pause the time. Objection, Father. Objection. Yung ano natin, hindi po puro litra por litra, di ba? So, yung ano niya, yung topic niya, hindi mabasa litra por litra. At kung ganon,
kung ganun yung basihan niya, so hindi siya makapasa nito. Dahil inaamin niya yung once saved, always saved, hindi mababasa sa Biblia. Okay, So, okay. i-refine niya yung Counter question objection niya po. dahil maging inconsistent siya sa kanyang Pakinggan po topic. natin yung counter na pakinggan mo. Anong counter mo, bro? Erwin? Opo. Valid po ang tanong ko, Mr. Moderator. I'm asking a question, cross-examining yung kanyang explanation doon sa Matthew 25. Okay? Kaya, yun po ang tanong ko. I would like to enforce it. Hindi siya po dapat mag-rule out, Mr. Moderator. Sagutin niya po ang tanong ko. Okay, okay, okay. So, dahil ako nagpapatupad lamang tayo ng batas dito, no, yung kung rules na inagrihan nyo na ang moderator lamang, number 10, respect the admin and moderators is always final. So, hindi po kayo pwedeng magsabi kung valid or invalid yung tanong nyo. So, pinapatupad ko lang po dahil binasa ko naman to bago kayo mag-start, no, nakalagay dito, moderator is always final. So, the final, para sa akin, paki-rephrase o pakiulit yung tanong kasi parang Naka-timestamp naman po, no? nagre-redundant lang, parang nagre-redundant lang eh. Thank you po, So, Mr. Moderator. okay. So, Naka-stop time naman po, Mr. Moderator. naka-stop Ano? na. Pakiulit yung tanong. May just know Tapos kung ilang oras na lang po. Anong ilang oras? 19 minutes pa. 19 19 minutes. minutes 19 minutes pa. Okay. sige, Okay. sige. Pakiulit yung tanong tapos Opo. try niyo kung Salamat sasagutin. Pag hindi po masasagot niya, edi next question po. Okay Okay, po. sige. Ito po ang tanong, ulitin ko po, Father. Ginamit niyo po yung Matthew 25 verses 31 to 46. No, ang sabi niyo po doon, ito ay nagtuturo ng salvation is cooperation of God and man. Yan po ang sabi niyo kanina, statement niyo po yan. Ngayon, ang tanong ko naman po ito. Meron po bang nakasulat doon sa Matthew 25, 31 to 46 na salvation is cooperation of God and man? Letra por letra. Meron po ba nakasulat na ganun doon? Ang sagot, Yes or no? walang mababasa pero implied. No. Okay. Para nakapuntos ka. No, yung topic mo hindi nga mababasa sa Biblia eh. Di Okay, ba? next At question. Okay na. Sinasagot na po. Pagka kasi wala na tayo. Next question na po yun. Okay, thank you po, Next Mr. question. Moderator. Wala. Okay. Dito pa rin po ako sa Matthew 25. Sabi niyo po kasi doon, yung kambing naniwala yun eh. Yun po ang exact term nyo. Meron po bang sinabi doon, no? Na yung goats I have faith. Okay? The goats have faith. Letra por letra. Meron po bang sinabing ganun doon na letra por letra sa ang Matthew sagot, 25? meron impliedly. Meron impliedly. So, ito yung sagot ko. 1 minute ako eh. Sa Mateo 25, tumatawag sila ni Kristo. Panginoon, Panginoon, kailan ka ba nagugutom? Panginoon, Panginoon, kailan ka ba nabilanggo? No. So alam nila, naniniwala sila. Kung wala silang pananampalataya, bakit tatawag sila ng Panginoon? Kung wala silang pananampalataya. Dito mga kapatid, ito po ay very opposite sa iyo. At itong talatang itong kambing, very in line sa faith alone. Nananampalataya lang sila, walang gawa. And then, ito po is a dead faith. At ito po ang isa sa mga example sa pinatunayan mo, faith alone. Once saved, always saved. Kung ito, mga taong ito, may pananampalataya, dapat maligtas ito. Dahil Next hindi question. ito naligtas, Okay. next po yung Question, bro. So, lumalabas po, Father, kapag nagsalita ang tao na Lord, Lord, dito sa Matthew 25 at doon din sa Matthew 7, ipinagpapalagay nyo na kaagad na iyon ay may pananampalataya. Yes or no? Yes, tumawag nga eh. Mateo 7:21, nakagawa nga ng milagro eh. Paano mo logically conclude na wala silang pananampalataya? Okay, illogical ka niyan. No? Nag-proclaim sila sa pangalan mo. At magaling yung mga tao sa pangalan mo, hindi naman sa pangalan nila. Kung sa pangalan nila, maging logically true ka yung statement mo. Pero, meron sila, tumatawag sila sa Panginoon. So, hindi sapat yung pananampalataya pala. At kung totoo itong doktrina na pinopromote mo, once saved, always saved, una itong maligtas. No? Delikado yan, doktrina mo kapatid. Sunod na tanong. So balik po ako doon sa Matthew 7. Kung sumampalataya po sila, no?
bakit po bakit ang sabi sa kanila ng Panginoon, I never knew you? Ibig sabihin, nanampalataya na sila pero ang sabi ng Panginoon, I never knew you. Tatanggapin niyo po ba? Yes or no? Dapat mag-isip ka na. Objection. Okay, may objection, bro. Tinatanggap ko Te- yung... te- te- Ah, Teka lang, anong Father. tanong mo? Tatanggapin ko yung sinabi mo? Teka lang, sir. Teka lang. Yes May or no objection po? po. Teka lang po. Pakinggan natin yung objection ay Apo, Brother yes, Erwin. yes or no po, categorical po yung tanong ko, Mr. Moderator. Sige, sige. Ulitin mo okay. yung tanong. Pakiulit yung Ulitin tanong, ko bro. po yung tanong. So, sa Matthew 7, okay, ang sabi niyo po doon, no, may pananampalataya 'yon. Yung nagsasabi ng Lord, Lord. Pero ang sabi ng Panginoon, I never knew you. So, tatanggapin niyo po ba na yung sumasampalataya na 'yon, ang sasabihin ng Panginoon sa kanya, I never knew you? Yes or no? Hindi ko tatanggipan yung conclusion mo. Ang malinaw na delikado yung teaching mo na faith alone lang. Sasabihin ng Panginoon, who you na. Delikado. Ma-apply yan sa'yo. Dahil faith and good works talaga. No? At kung i-connect mo i-connect mo sa Matthew 25, yung mga mabuting kambing, mabuting tupa, no? Gumawa talaga naniwala at yung paniniwala nila ay pinakita nila sa gawa. Yung sa'yo ay hindi mo no cooperation walang gawa Delikado. Magkapareho kayo sa Mateo 7:21, bro. Okay. Sunod na So, tanong. next question po. Romans 8:1, sabi niyo po, no? No condemnation kung, no, magpapatuloy tayo hanggang huli. Tanong, Yes. meron po bang nakasulat doon sa Romans 8:1 letra por letra na sinabing no condemnation if you endure to the end? Meron po bang nakasulat na letra por letra na ganun sa Romans 8:1? Meron o wala? I-continue mo sa 2. Objection. Oh, Okay. May objection. Bible okay. tayo, bro. Teka lang, Objection, Mr. Father. Moderator. Teka lang, Father. May objection Hindi muna isang siya. talata lang yung Bible. May counter ka klase naman to? mamaya, Father. Kapatid. Okay. Pakinggan isang muna natin talata objection mo. Ah. Objection, Brother Erwin. Salamat po, bro. Mr. Moderator. Naka-time stop naman po, no? Time stop 15 minutes. Apo. Ang tanong ko po kay Father, doon po ba sa Romans 8:1? Kasi ang sabi niya po, there is now no condemnation kung magpapatuloy tayo hanggang huli. End quote. Yun po ang sabi niya. Ang tanong ko naman po ngayon, meron po bang nakasulat doon sa Romans 8:1 na kung magpatuloy tayo hanggang sa huli? Letra por letra. Meron o wala? Objection, Okay, Mr. Moderator. Counter objection na Parang Sige. ang dialogue namin isang talata lang. No, bakit gagapusin tayo sa isang talata lang? So ang sagot ko sa tanong niya, sa Roma 8:1, i-connect natin sa Matthew chapter 24 verse 13. Father Darwin kasi nagka-counter ka lang, hindi ka pa sumasagot. So ang counter mo dahil So ganun Buong talaga. Bible yung reference natin, hindi lang isang okay. talata. Categorical po So, muna. Kung hindi siya makasagot ng categorical. teka lang ako lang, yes, moderators muna. Para sa pag-aayos ng debating ito, no, dahil ako ng moderator, ganun kasi talaga ang rules natin na Father Darwin, pinatutupad ko lang yung rules dito na sagot ka muna ng categorical, tapos paliwanag ka. Sige, Father Darwin, meron kang 10 minutes. Yes 10 or minutes? meron mababasa daw, meron o wala. So pagka So, wala, okay. I-connect natin sa 2. Mababasa natin sa 2. So may Muna po, mababasa, Mr. okay, Moderator. mababasa. Paliwanag ka, may mababasa. May mababasa. Paliwanag, 1 minute. Okay. Itong Sige. kapatid natin, isang talata lang. No? Out of context yan, kapatid. Magbago ka sa sarili mo, kapatid. Roma 8:1, no condemnation. But if we continue, sabi dito sa 2, for the law of the Spirit of life set free in Christ. Sa to, for if you live according to the flesh, you will die. Malinaw na malinaw. Dapat pa-continue tayo. Kung hindi tayo mag-continue, mag-endure, ano sabi? Mamamatay tayo. At sabi ni Kristo mismo sa Matthew chapter 24 verse 13, ang hindi magpatuloy hanggang sa huli ay hindi maligtas. So, ang pag-dialogue natin ito, hindi lang talata, ang dami mong talata eh. So, free ka naman sasagot, no?
So, kita nyo yung taktika ng ating kapatid. Gagapusin ka sa isang talata. Next Ang salita question. ng Diyos Next ay question. buong Next Biblia, Father, hindi isang so talata. inaamin niyo po na walang nakasulat dito sa Romans 8:1, kahit na sa Romans 8:2, kahit na sa Romans 8:3, na kung magpatuloy tayo hanggang sa huli, letra por letra, wala pong nakasulat na ganun sa tatlong verses na yon. Aaminin niyo po ba? Yes or no? Hindi po ako aamin dyan dahil ang pagpatunay natin hindi lang isang talata. So, kinukunik ko yan sa Matthew chapter 24 verse 13. Kita nyo mga kapatid, yung ating kapatid ay mag-present lang ng isang talata. Pag-study natin is buong Biblia, hindi lang isang talata. Maging kukuha lang tayo, proof texting tawag niyan, accommodated sense yan. So, i-connect natin, dami mong talata eh. So, Mateo chapter 23 verse 13, dapat magpatuloy tayo hanggang sa huli. Si Kristo na nagsabi niyon, no? Dapat magpatuloy tayo hanggang sa huli. Kapag hindi ka magpatuloy hanggang sa huli, hindi ka maliligtas. Opposite po yan sa once saved, always saved. Sunod na tanong, wag mo akong Okay. kapusin ng isang talata. Ang dami mong talata. Okay, next question po. Dito po sa Revelation 7:21-7, okay? Yung po bang mga tinutukoy dito, no? Na na mga gumawa ng mga kasalanan. Ito po mga sexual, immoral, sorcerers, liars na binanggit nyo, no? Ito po ba ay may pananampalataya o walang pananampalataya? Alin po dun sa dalawa? Meron. Alam mo, yung mga nag-surrender sa akin, mga mangkukulam, may pananampalataya sila. Tumawa ka dyan. May pananampalataya sila. Pumupunta nga sa atin eh. Ah, may pa naman, nagpabautispo nga eh. No? So, but nothing unclean shall enter. Ginagamit ko yon dahil tinanong kita na maligtas ba kapag meron tayong kasalanan. Dito po, kailangan ma-purify muna tayo bago tayo makapasok doon. No unclean can enter heaven. So, paano yan? Ina-admit mo na magkasala pa tayo, di ba? So, paano ka maka-enter doon? No one can enter who is unclean. So, opposite na naman yan sa once saved, always saved. So, makikita natin yung doktrina ninyo kapatid is unbiblical. Next question, bro. Next question. Okay, ang binanggit niyo pong talata ay verse 27, ano ngayon? Yung 21, Revelation 21 verse 27. Ito po nakasulat. But nothing unclean will ever enter it, nor anyone who does what is detestable or false, but only those who are written in the Lamb's book of life. Tanong, yung po bang mga nakasulat sa book of life, no? Sila po ba ay nakasulat na before the foundation of the world? Yes or no? Nakasulat na. Nakasulat na. Ang problema nito kapag hindi ka mag-endure, no? And then kung may kasalanan ka pa, hindi ka makapasok doon. So kaya nga may paraan kami. Kayo wala kayong paraan eh. Sa amin meron kaming paraan para ma-purify. Para magkapasok kami sa kaharian ng Diyos, no? So, yang talatang iyan patunayan na yung argumento ninyo, dahil imperfect, inaamin mo naman, imperfect tayo, so hindi talaga tayo makapasok doon without purification. So, kung ma-purify ka na, kasali ka na sa aklat ng buhay, kapatid. At delikado po kapag faith alone lang. Mateo chapter 7, verse 21, nag-proclaim sila sa salita ng Diyos, nag-proclaim ka rin, gumagawa ng mga milagro, ganun din. Di ba? Pero sabi ni Kristo, Next question, bro. mataas Next yung question. pananampalataya So, nila. ang Kapatid. ibig niyo po sabihin, Father, dito sa Revelation 21 verse 27, yung mga nakasulat sa book of life, pwede rin po silang maging unclean? Ganun po ba ang paliwanag nyo? Yes. Sabi mo, kasali ka nun, di ba? Unclean ka. No? And then,
kapag nanatili ka pang unclean, hindi ka makapasok doon. Nandiyan sa Biblia eh. Pero nakasulat ka doon. I-purify ka muna. Kaya nga may purifying state kami. Mm. Ang problema sa inyo, wala. Diba? Delikado po. So, dito kapatid, oh, ang ang nakasulat sa Biblia, faith without good works is dead. So, sasabihin mo, disqualify mo yung work. At sabi ni ni Apostol San Juan, sa James, faith without good works is dead. So, delikado po yung faith alone. Yung faith alone, wala na yung gawa eh. Oo. Delikado yon. At yung once save, always save, hindi totoo yun. Dahil kung totoo yun, maligtas yung Matthew chapter 21, yung mga kambing. Dahil faith alone lang sila eh. At may pananampalataya din. Next question. Sunod na Okay, tanong. follow-up question po. Dahil sabi nyo, no, dito yung mga nakasulat sa Book of Life, pwede rin maging unclean. No? Sabi nyo kanina, sagot nyo, yes. Ito po ang follow-up question ko. Ang sabi po kasi ng verse, but nothing unclean will ever enter it, nor anyone who does what is detestable or false. But, yun po ang word, but, only those who are written in the books, in the Lamb's Book of Life. So, malinaw ang talata, nagkaroon ng separation, ano? Mutually exclusive yung dalawa. Yung unclean ay hindi nakasulat sa Book of Life. Tatanggapin niyo po ba na nagkamali kayo kanina by virtue of the clear revelation of the passage? Tatanggapin niyo po ba na nagkamali kayo na yung nakasulat sa Book of Life pwedeng maging unclean, nagkamali kayo doon? Aminin niyo po ba, yes or no? Kung nagkamali ako, Gacho. meaning perfect. Kung nagkamali ako Okay, Yes, may so- object ka lang, Father. sabi mo, Yes, Teka lang, teka lang. no Kamali ka muna ba? po. Yes, Okay, no okay. po muna. Okay, so papasok tayo dun sa rules natin, number 3, no? So, sagot muna ng categorical bago ka sumagot. So, Father Darwin, parang alam ko na yung objection ni Bro Erwin na kailangan talaga dito kung sumagot ka ng categorical, yes or no, then may 1 minute ka naman para Okay. magpaliwanag. Hindi po ako nagkamali, kapatid. Unang-una, sabi mo makapasok yung may kasalanan eh. Ikaw yung nagkamali. Dahil sa talatang iyan, pinatunayan kahit yung may kasalanang maliit, hindi makapasok. Kahit maliit na kasalanan, hindi makapasok. So ikaw yung nagkamali. Sabi mo makapasok kahit may kasalanan eh. So, kaya ginagamit ko yan eh. Sa tanong mo kanina na kahit makasala ako, ma-purify ako dahil sinisave naman ako ng Panginoon. No, dapat may cooperation yan. The grace of God will operate when we cooperate. So ikaw yung nagkamali, kapatid. Sabi mo makapasok doon kahit may kasalanan. Sabi ni Apostol San Juan, hindi makapasok kapag may kasalanan. So ikaw yung nagkamali, kapatid, hindi ako. Sunod na tanong. Okay, para sa audience to, no? Ulitin ko po ang tanong. Ang sabi niyo po, yung mga nakasulat sa Book of Life, pwedeng maging unclean. Yun po ang malinaw ninyong assertion kanina. Pero ang sabi ng verse 27, but nothing unclean will ever enter it, but only those who are written in the Book of Life, end quote. So meaning to say, yung mga unclean ay inihihiwalay sa mga nakasulat sa Book of Life. Tatanggapin niyo po ba ngayon na talagang hiwalay yung mga unclean dito sa mga nakasulat sa Book of Life? Yes or no? Yes, nahiwalay talaga. Kaya nga, yung sabi mo kanina na makapasok yung may kasalanan, paano makapasok? Inihiwalay nga eh. Maganda yung observation mo. Ikaw na mismo ang sumasagot sa katanungan. So, paano ka makapasok kung unclean ka? Di ba po? So, kailangan perfect. Kailangan purified. At inaamin mo na hindi ka perfect. Hindi ka pa makapasok doon. At yan po ang implication mo eh. At hindi totoo na once save, always save. Dahil inaamin mo na hindi ka perfect. Dapat aminin mo na perfect ka. Dahil kapag aminin mo na perfect ka, makapasok ka doon. Kapag sasabihin mo, imperfect pa tayo, Father, hindi ka pa makapasok doon. Therefore, yung argumento mo na once save, always save, against po sa Revelation chapter 21, verse 27. Sunod na tanong. Okay, so dahil sinabi niyo po na mutually exclusive yon,
inamin nyo na, hiwalay talaga yon. Therefore, yung inyong assertion kanina na yung mga nakasulat sa Book of Life ay pwedeng unclean, pwedeng maging unclean, mali po kayo talaga kanina doon sa assertion nyo na yon. Aaminin nyo po ba ngayon? Yes or no? No, dahil may purification state kami. Yan ang problema sa inyo, wala kayong purification. So kami, ang simbahan may purification na state of life. At kung mayroon pang mga unclean spirits, dadaan pa sila doon. At kayo wala. Wala kayong estado sa purification. No? Bago kami makapasok. Kahit nakalista na kami doon at via it eternam kami. No? Kaya may purgatorio kami. So makonek yan sa sa justification through purification state. Yan po ang tinatawag namin ng purgatory. So yung mga nasa purgatory, via it eternam yun. Papunta yun sa langit. Nakasulat na yun. Pero pinupurify pa bago makapasok sa karayaan ng Diyos. Sunod na tanong, kapatid. Alright. So, punta naman po ako Balik dito tayo sa one save, always save, bro. Opo, naka-stick po tayo. Kino-cross-examine ko po kayo sa mga sa mga verses po ninyo, Father. So, dito naman po tayo sa Philippians 2:12, 13. Okay? Tanong ko, ang sabi niyo po kasi, always obey, always keeping of the 10 commandments. Ito po ang sinabi niyo. Tanong ko lang, kayo po ba ay perfect sa pagsunod ng 10 commandments? Yes or no? Mr. Moderator, outside sa Okay. topic na po ito. Objection, Mr. Moderator. Teka lang bro. Teka lang. Outside sa topic. Nag-object si Father Darwin. Anong objection na Father Darwin? Pakipaliwanag. Personal question na po yun. Hindi naman ako nagpatunay na perfect ako. Okay. So, alright. So, Counter-objection may po. counter Focus tayo objection sa ka, topic. bro? Bro, focus tayo sa topic. Counter objection po. May counter ka? Opo, yes, meron po. Okay. Kasi kino-cross-examine ko po yung kanyang statement, yung validity po nun. Importante po yun na malaman natin kung valid ba yung kanyang argumentation. Kaya kino-cross-examine ko po siya doon. Okay. Gets ka na. Okay, so ganun talaga bro, no? Dahil nag-object si dun sa rules ng out of topic, kailangan ko talagang ipatupad yun bro, no? So, pakibago na lang yung tanong bro, focus tayo sa topic bro. So, kung nag-object siya dahil out of topic, valid talaga yung objection niya bro. Out of topic Ilang talaga minuto yung na lang tanong mo. po, Kasi Mr. Moderator. ang kailangan kasi magtanong ka bro dun sa topic talaga. So, hindi ko to mapapalampas kung talagang kung hindi siya nag-object, pwede kong palabasin kasi nag-object siya sa out of Sige topic. po. Okay, next I question bro, respect your decision. pakibago. Mr. Moderator, ilang minuto pa po? 3 minutes 23 seconds. Nasa taas po yung yung Okay. time pag gusto makita. Nasa yung malapit siya sa Kasi hindi po ako nakakita din sa monitor ko. Ay, Anyway, okay, sige po. okay. Di bali po. Okay, 3 minutes pa Anyway, lang. Sige, salamat po, Mr. Moderator. Takbo Okay. naman po ako sa Matthew 24, Father. Sabi niyo po kasi dito, bakit sinabi niya na those who endure to the end? Okay, sabi niyo po, no? Ngayon, ang tanong ko po, alam niyo po ba, Father, na ang context ditong Matthew 24:13 ay tungkol sa tribulation at hindi sa salvation? Aaminin niyo po ba na ito ay tungkol sa tribulation? Yes or no? No. Sabi niya nga, he will not injure, he will not be saved. No. So malinaw na malinaw, salvation ang tinutukoy dyan. And then meron pa tayong talata, bro. Matthew chapter, hindi lang yan na talata. Matthew chapter 10 verse 22. Na ganun din ang sinasabi. No? And you will be hated by all for my names, but he who endures to the end will be saved. Hindi lang yung talatang Mateo na pag-aralan mo